bigyan po natin ng pinakamagandang ngiti ang ating mga katabi. Sabihin niyo po, God bless you. Amen. At naniniwala po ako na sa araw na ito ay may gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sino po ang naniniwala? Sino po dito ang mga pinagpala? Amen. Sumigaw ng malakas na hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. And this time, let us allow the Holy Spirit to move, to dwell in our midst, na kasama natin ang banal na Espiritu sa araw na ito. At i-invite natin yung presensya ng Panginoon na bumaba dito po sa ating kalagitnaan. Lahat po tayo ay manalangin. Let us pray. Let us ask the Holy Spirit to move in our midst. At ang kanyang presensya, ang presensya ng Panginoon, ang patuloy na maranasan natin sa araw na ito. Our Heavenly Father, we glorify your name, we honor you, we worship you, we welcome you in this place, Lord. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for the life. Thank you for the opportunity again to worship you, Lord. Thank you, Lord, that we will experience, God, this day, your goodness and your faithfulness, Lord, sa aming mga buhay. And we thank you, Lord, that we allow the Holy Spirit to move in our midst. Minister to us, Lord, in a very special and mighty way. We pray for open heaven, Panginoon, at patuloy na maranasan ng bawat isa ang inyong presensya, Lord, sa araw na ito. Walang makakamiss out, Lord, ng presensya ninyo. Lahat ng tao na dadalo sa lugar na ito, Lord, ay mararanasan ang kakaiba nyong pagkilos dahil may gagawin kayo, that you have something great, Lord, in store for us this morning. Salamat, Panginoon. I pray, Lord, as you pour out your presence in our midst, manifest your power, manifest your glory, Lord. And we declare right now, Lord, salamat, Panginoon, na maibigay namin yung pinakamainam, pinaka-the best na pagpupurit pagsamba na sa inyo lamang nararapat. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagpupurit pagsamba. You are God. You are good. You are great. You are faithful. You are awesome. There is none like you, Jesus. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. We thank you, Lord, for your presence in our midst, God. Hallelujah. We thank you for the victory. Salamat sa kalayaan ng aming pagpupurit pagsamba, Panginoon. Sa inyo lamang lahat ng papuri, pasasalamat, luwalhati at pagdakila. In Jesus' name, Amen! Amen. Atin pong purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay ngayong araw na ito. Tayo pong lahat ay magsasaya. Tayo pong lahat ay aamit sa ating Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat
sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Yes, Lord! Para sa inyo lamang ito, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Sino po dito ang naka-receive ng kapayapaan sa Lord? Ng kagalakan sa Panginoon, ng buhay, kagalingan. So, yung mga taong naka-receive sa Panginoon, maari po kayong umikot at i-extend niyo po yung inyong mga kamay sa inyong mga kapatid at i-bless po natin sila. Let's declare goodness. Umikot po tayong lahat at batiin po natin ang bawat isa. Ibigay po natin yung ating sweetest smile sa ating mga kapatid at batiin po natin sila ng may ngiti sa ating mga labi. Praise the Lord, for He is good. At samahan niyo po ako sa Hebrews 4, verse 16. Okay. Sige po, basahin po natin ito. Sa Tagalog po muna. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sa English po, therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to find in time of need. At sabi po dito sa verse na ito, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. And I believe why you are here today is gusto po ninyo na maranasan ang presensya ng Panginoon. At kung nagde-desire po kayo ngayong araw na to na maranasan ng Panginoon, doble ang desire ni Lord na iparanas niya yung kanyang kapangyarihan, kanyang presensya sa bawat isa sa atin. So let us open our heart to Jesus, the one who saves our soul, the one who gives confidence, the one who gives grace, the one who gives mercy and love sa bawat isa sa atin. And hayaan po natin na i-flood ni Lord itong sanctuary na ito ng kanyang presensya. That He will fill this place with His presence. That the Lord will fill this place with His glory. Amen po. Wag niyo pong hahayaan, wag niyong ma-miss out yung presence ni Lord. Deserve po natin ito ngayong araw na ito. Yes, Lord. We worship you, Jesus. We come before your presence, Lord. We worship you. There's nothing worth more that will ever comes close. Nothing can compare. You're our living
Nothing can compare. Yes, Lord. No one can compare in your presence, God. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetness of love. Though my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You, Holy Spirit. This place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are Yes, Lord. Oh, Holy Spirit. Manifest your power, Lord. Patakuin mo, Panginoon, ang bawat isa. Your glory, And your glory, Lord, is what our hearts long for. to be overcome by your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Let us experience the presence of the Lord. more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Hallelujah! Hallelujah! Oh, fill this place, God. Oh, with your presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for.
the Lord is ministering to us from the deepest of our hearts. The Lord is speaking to us right now. Yes, Lord. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit. You are welcome. This place, God. Come flood this place and fill the atmosphere.
Holy Spirit to move in our midst. So this is the time, this is the moment to hear from the Lord. Just open up your heart to Jesus. Just open up your heart to the Holy Spirit. He will speak to you clearly. He will touch your heart. He will give you the answer. He will give you the strength. He will give you the peace. He will give you the joy. He will give you the strength to move forward. Thank you, Lord. You are here. You are here, Jesus. You are here. You are here, Lord. Holy God, our everlasting Father. Oh, we worship you, Jesus. Holy, holy is the Lord God Almighty. Thank you for your presence, God. Let us enjoy the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you. We glorify your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. King of kings and the Lord of lords. There is none like you, Jesus. None like you, Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, come on, let's open up your heart to the Lord. Open your mouth to give thanks and praise to our Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you glory. Oh, we exalt you, Lord. Hallelujah. Can we just give our best clap offering to the Lord? Thank you, Lord, for your presence in our midst. Thank you for inhabiting the praises of your people. May we continue to bless you, to honor you, exalt your name, Lord, in this place. Lahat ay magsabi na, Amen! Thank you, Lord. Sige po, you may now be seated po. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakisabi sa taong katabi mo, excited na po akong magbigay. Excited na akong magbigay. Parang hindi masyado. Good morning!
Sige po, pwede po ba tayong makibukas sa Mark 12:41 hanggang 49? Very common po ito. At madalas na ibigay na passage dito sa pulpito. Pero kanina po, haba pong naibigay sa akin yung assignment. Nung mabasa ko ito, may mas malalim po akong nakita. At alam ko ang Lord po ang nag-ano nito. Mark 12, verse 41 hanggang 49. Sige po, pwede po makibasa ang bawat isa sa akin. Ang sabi po ay ganito, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tigsi 50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang hinihandog ng biyudang ito ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap ay buong-buo niyang kinabubuhay. Okay, correction po, 41 to 44, Mark 12, 41 to 44. Ito po ay sacrificial giving. Pero tingnan niyo po sa verse 41, ang sabi doon sa verse 41, umupo si Lord doon at nagmamasid siya. Tinitingnan niya yung mga nagbibigay. Right now po, si Lord ang nakatingin sa bawat isa sa atin. At habang tayo ay magbibigay pa lang sa Kanya, tinitingnan niya yung ating mga puso. Tinitingnan niya hindi yung laman, kundi gaano kalaki yung puso na nakalagay doon sa bawat sobre na meron tayo ngayon. Sacrificial giving, parang sinasabi ng Lord, minsan may ganyan tayong mindset. Ang bilis lang sabihin na, ibibigay ko tong part na to. Kasi sobra eh. Hindi po ba? Yung 10% plus 10% pa sa offering kasi sobra. Pero what if, sabi ng Lord, yun na lang yung nasa Kanya, ibibigay pa ba natin? Lord, eto na lang eh, kulang pa nga to at pag binigay ko pa, wala na. Sacrificial giving, na para bang kahit hindi ibabalik sa'yo ng Panginoon, which is hindi naman talaga nangyayari, pero what if hindi maibabalik sa'yo, ibibigay mo pa rin ba? Magiging tapat ka pa rin ba? Magsasakripisyo ka pa rin ba? Kanina po, nasa taas ako at habang nagbabasa ako, sabi ko, Lord, ito po yung isi-share ko. Pero gusto ko may mas malalim ka pa ditong sabihin. Pwede po bang pakibukas sa akin sa Job? Job 1, verse 6 to 9, kung hindi po ako nagkakamali. Nakot po yung atensyon ko dito sa conversation ni Satan at ni Lord. Sabi po dito, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Verse 7. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Grabe, no? Nagmamasid rin pala siya, mag-o-observe. Sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Ang sabi ni Lord. Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at tumiiwas sa masasamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Verse 9. Sumagot si Satanas, ito po ang maganda, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha o nakukuha mula sa inyo? Next. Sige po, patuloy na lang. Inalagaan ninyo siya at ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala niyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kanyamanan ang buong lupain. Verse 11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niyang kayo'y susumpain. Alam niyo po kung saan ako nakot? Sabi ni Satanas, sasambahin ka pa kaya niya kung alisin mo ang lahat sa kanya? Minsan ganun po tayo. Bilang tao, minsan pag sobra, sige, parang ang sarap pong sumamba sa Lord kasi sobra. Pero pag kulang na, yun ang sinasabi ni Lord. Pero po ang nakita ko rito, si Lord sobrang proud siya sa atin. Na parang sinasabi niya, sige, subukin mo. Ipinadala yung si sobrang pag-aalala, ipinadala yung kawalan na parang short pa, ipinadala yung talagang walang-wala ka na said na, ipinadala yung ganong pagsubok. Pero nanatili kang tapat at sumasamba, nanatili siyang tapat. At ako naniniwala po ako ang lahat dito, kayang magsakripisyo para sa Panginoon. Napakahalaga.
Hindi po yung halaga, kundi hindi yung financial, hindi yung kakaya mo. Wala kasi ako sis na financial blessing, wala akong kayang ibigay kay Lord, wala akong kayang isakripisyo. Your life is a living sacrifice. Hindi lang ang financial, pati ang buhay na meron ka, ang oras na meron ka, ay buhay na patotoo at buhay na handog sa ating Panginoon. Kaya katulad kay Job, katulad dun sa byuda, na kahit nahihirapan ka, kahit nasinubo ka, kahit walang-wala ka na, kahit kinakatok ka ni Satanas, inalis ng lahat sa'yo, lahat ng financial mo, inalis sa'yo, pinagkulang ka. Pero ang sabi mo, mananatili akong tapat, magsasakripisyo ako sa Panginoon, sa oras, sa financial ko, o anumang gift na meron ako, para sa Panginoon, isasakripisyo ko. Maaari na po tayong magbigay. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y masasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumalagas ang pagbabalaan, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napunta. Mula nilalang ang luran, ibong silangan, saan man mapunta. Lumalagas ang pagbabalaan, lumalagas ang pagbabalaan, lumalagas ang pagbabalaan, aking natanggap na. Sige po, let us pray po. Diyos Ama naming nasa langit, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang katulad, Diyos na tapat, mapagmahal, Diyos na lagi kaming ipinagmamalaki, Lord God, dun sa accuser na yon. Pero Lord, salamat. Salamat po sa mga handog na ito. Panginoon, ng bawat kamay na nagbigay, hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat isa. Maaring ang iba ay kulang na nga, pero piniling magsakripisyo at magtapat sa iyo. Maaring ang iba ay walang-wala na nga, pero nandito, Panginoon, ang mga sobre, Lord God. Hindi lang pinansyal, hindi lang, Panginoon, material na bagay ang laman, kundi kasama ang mga puso nila. Mga puso na nagsasabing, mananatili kaming tapat hanggang sa wakas, mananatili kaming magsasakripisyo para sa iyo, iaalay ang bawat meron sa amin dahil ito'y galing sa iyo. Kaya marami pong salamat, Panginoon, pagpalain niyo ang mga handog na ito. Mga kamay, Panginoon, na willing mag-sacrifice, mga kamay na nagbigay ng may kagalakan, ng may katapatan sa iyong harapan. Marami pong salamat na habang tinitingnan mo kami, nakangiti ka, Panginoon, dahil ang ibinigay namin ang best na galing sa amin, Lord God. Marami pong salamat, Lord God. Tunay na mapapurihan ka, maitaas ka sa buhay ng bawat isa. Dahil alam namin, Lord, walang bagay na hindi mo ibinalik. Kung anong binigay namin, doble-doble, triple-triple, ibinabalik mo yan sa amin. Kaya marami pong salamat na anuman, sino man ang nagbigay, Panginoon, na alam nila, nagbigay pero tapat pa rin nagbigay kahit kulang na, ikaw ang tutugon sa lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Marami pong salamat. Tunay na sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lamang ang lahat ng pagsamba, pagdakila at pagluwalhati. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po, praise God. Good morning po sa ating lahat. Ayan po. Bago po ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Iyoko po natin ang ating mga ulo. Lord God, salamat sa araw na to. Salamat, Lord, na muli mo kaming kakausapin, Panginoon. Buksan mo yung aming mga puso, aming isipan, Panginoon. Ang aming puso ay maging align sa iyong puso, Panginoon. I-remind mo sa amin, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin. Kung gaano ito kalalim. Salamat, Lord, sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa may experience namin ngayong araw. Patuloy namin may experience ang iyong presensya, Panginoon. Na ito'y hindi lamang maging learning, Panginoon, but ito'y maging experience ng iyong kapangyarihan. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Ayan po. Ay, sige.
So ang ating topic po sa ngayong araw ay the burden and the open hand. Finding freedom through God's perfect justice. As I seek God previously, Lord, paano mo ko gagamitin sa panahong ito? In such a time as this, Lord, how you will use me. Kung ano yung mga experiences ko or ano yung pinag-aaralan ko currently, Lord, paano mo gagamitin ito? Isa sa mga questions sa amin, when I joined into one Christian group na mga law student, how can you share Jesus doon sa pagiging law student mo? And here's one thing that, at ako rin, nangusap din si Lord sa akin na-experience ko. Iba ang justice ng Panginoon, iba ang justice ng mundo. In such a time as this, everyone is calling for justice. No? Yung may mga batang namatay, nagbarilan sa Tacloban. Tapos ang iniisip lang ng bata, makukulong ba ako? Hindi naman ako makukulong. May group chat, may chat pa nga sila na pinakita sa Facebook. He was just thinking about kung makukulong siya or hindi. Or tinitingnan niya lang kung ano yung mundo. Pero hindi niya nakikita yung morality. Hindi niya nakikita kung paano binavalue ni Lord yung buhay. Hindi niya nakikita kung ano ba dapat yung puso ni Lord sa bawat batang yun. Nakita niya lang kung ano yung nasa mundo. Yung pinakita rin sa akin ni Lord na, what if may nakapag-share din dun sa batang yun na previously? Or a simple verse o a kaibigan na nakapag-share ng life. Will things go the same or maybe different? Maybe merong onting konsensya. Kasi parang nakita natin, walang konsensya. Dun sa chat nila, excited pa sila on that day. And everyone is calling for justice. And many people sees that, asan yung hostisya? Ano lang, sa juvenile, maano. And everyone is, we're just thinking the same. Naging ano pa, inspiration pa, yung bata, dun sa iba. Because they were just thinking about the world. Yung consequences, they don't think about life. And there are two things, no? Merong criminal case, merong civil case. May crime against the state. Kaya kinukulong para to prevent the public harm or harm sa iba. It's not a punishment, but it's their purpose ng mga warden is to restore. It's the same in the Bible, pero iba yung ways ng mundo, iba yung pamamaraan ni Lord. Meron din naman mga civil case. Ito yung maliliit na bagay, personal crimes, na posibleng ma-encounter mo once in a while, no? Or every day. And someone will betray you, will slander, will defame, will libel, maybe online group chat or personal magkakaibigan. It's very small things. Usually yan, naareglo or ano. Pero masakit, it's painful, it's killing you every day. It's the same as stabbing you, pero unti-unti. It's small but painful crimes. And nakita natin dito sa picture, we want to put justice in our own hands. Kasi hindi natin nakikita. Di ba? Yung gobyerno or someone that can help us. Hindi natin nakikita yung hostisya na kumikilos o gumagalaw. We just want to put it in our own hands. Meron pa nga yung sinasabi nga na selective justice or etc. Di ba? Well, it's more on politics, but in one case sa Bible, merong case na tinatawag na kay Abel at Cain. Di ba? That's the first treachery, the first murder case, di ba, na happened. Na si Lord, nakita niya, na-please siya dun sa sacrifice ni Abel dahil maayos, mataba yung inalay sa kanya. At si Cain naman,
Yung tinanim niya, yun lang yung inalay niya. Hindi naman specifically sinabi kung yun yung the best or yun yung ano. Basta sinabi mayroon siyang binigay na alay. And nandun yung first, niyaya niya si Abel na lumabas. Tara, labas tayo. Genesis 4. Diba? Mahaba yung kaya kwento ko na lang na. Tapos doon niya pinatay si Abel. So may treachery kasi nilid niya pa, pinakita niyang, magtiwala ka sa akin, labas tayo, tapos bigla niyang pinatay. Hindi natin alam kung maybe nakatalikod yun or ano. But, it happens from the beginning of time, yung betrayal ng tao. And God cursed Cain, di ba? Yung sa lupang yun, magtatrabaho siya, di magiging fruitful. Tapos sinabi naman ni Cain, Lord, wawala na ako sa presence mo. Papatayin ako ng mga tao. Sabi ni Lord, mamarkahan kita, hindi ka papatayin ng mga tao. See, ang problema lang, ang ginawa lang ni Lord is diniscipline si Cain. Diniscipline lang siya. Pero si Cain, gumawa rin siya ng sarili niyang problema. Kasi yung ginawa niya sa ibang tao, inisip niya, ay posible din gawin sa akin. Papatayin din ako pag wala ako sa presence mo, Lord. Pero hindi naman yung sinabi, wala naman ako sinabing ganyan Kasi yun yung ginawa niya. Naging insecure siya that maybe someone will do the same thing to me. Ganun yung nangyari kay Abel. But sabi ni Lord, hindi mangyayari sa iyo yun. But sometimes the problem is more than our actions, yung thoughts natin. Lumalala. Wala namang problema further na may threat sa'yo and inisip ni Cain, something, maybe may mangyayari pa sa akin. But discipline, God is like a father who disciplines a child. And there is another verse, sa next slide. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Nakikita ni Lord lahat ng bagay. Lahat ng bagay. At iba lang yung timeline ni Lord. He created the world, in just 7 days. And maybe scientifically, it make 1,000 years. But for the Lord, days lang sa Kanya. Diba? The Lord is patient. The Lord is omnipotent, all-powerful. The Lord is omniscient, all-knowing. He knows everything. Ang alam lang natin kung ano yung binabalita sa atin. Iba-iba nga tayo ng opinion. Diba? We have different opinions, political opinions. Diba? We have different, kahit suporta dito, suporta doon. We all expect that. But we're limited on the information that we receive. Kung ano lang yung facts na binibigay natin. Hindi pa natin alam kung fake news o totoo. Diba? Hindi rin natin alam kung yung news din ay may kampi din na... thank you po. We're limited din kung sa mga news ay mayroon ding bias or binabayaran. We're just limited on all of that. But the Lord is omniscient. He's all-knowing. He knows everything. Diba? Meron ngang judge sa amin, yung aming professor, sinabi niya, pabor ba kayo? Criminal law, pabor ba kayo sa death penalty? Ang dami wala sumagot. Pero sinagot niya, hindi ako pabor. Kasi baka magkamali ako. Ibig sabihin, pati yung posible magkamali, kahit patindi na yung pag-aaral o may evidence na. Alam niya pa rin, may possibility magkamali siya. At ayaw niya makapatay ng pagkakamali niya. So, God can only do the perfect justice. Kasi He knows everything. He is omnipresent at the same time. Present everywhere at all times. Sa next slide natin. I have 3 things to discuss today. The betrayal, injustice, and cruelty. Now, in this time, we may be betrayed by a friend,
family member, colleague, katrabaho, o business, dating business partner, o posibleng pera, utang, o property. You can be betrayed. It's normal in life. No? And you've experienced that before. Meron tayong mga highlights ng buhay that we have been betrayed. No? Ang tanong kung naka-move on ka na ba dun? That's a question. Because posibleng yung nang-betray sa'yo ay naka-move on na, ikaw hindi pa rin. Talo tayo dun. Dahil dala-dala pa rin natin yung pain, yung sakit. Injustice. No? The stinging reality of the world rewarding the wicked while punishing the innocent. Nakikita natin, pinapunish yung innocent, nire-reward yung wicked. And the people have been angry about those things. No? Cruelty, the unseen wounds inflicted by deceit, lies, and harshness of others. May deceit, may lies. The limitation of, yung laws natin, may limitations. It is limited, yes, merong deceit, may fraud, may treachery, but hanggang dun lang yun. It's just a knowledge. Pero yung transformation, galing lang kay Lord yun. Sipin mo kahit yung batang yun, yung mga batang yun, alam nila yung criminal law. Alam nila yung juvenile system. Tita nila, di ba? Police. Maybe naririnig or alam na kwentuhan. Matalino yung bata. Pero still, a person can do bad things. Kasi wala dun si Lord. You cannot judge. Maybe ma-encounter niya si Lord. We pray that person will encounter God. Many people nga, wishes that mamatay na lang yung taong yun or ganyan. Pero the question, ano ba yung heart ni Lord? Yes, maybe we have our own different opinion by the flesh, pero ano yung heart ni Lord when those things happen? Mahirap no? Kaya we need the power of God, yung grace ni Lord to work on us. Kasi mahirap mag-forgive. Someone betrays you. Mahirap mag-let go, mag-forgive. Someone is damaging talaga yung nangyari o nagawa at hindi na maibabalik. Mahirap mag-forgive. And it needs the grace of God for us to do that. No? So, merong verse na that in the last days, hello, like this. Ayun nga. So, in the last days, nakikita na natin to. The people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Have you seen all these things? Diba? In our community, maybe someone you know, times, maybe yourself. And we really know that we are in the last days. Tayo ay nasa huling araw na. Pero we will see another thing later. Next slide. So this is a cycle. Prisoners of our own anger. It's an unending anger. No? Nakita natin sa Middle East, that happened kahit hindi pa tayo buhay, o mga 100 years ago, more than, meron ng war. Many 100 years ago, hindi natatapos yung war because it's a cycle of anger on both sides. Diba? They just want to put justice on their own hands.
merong namatay na, yes, merong collateral, ganyan, but it's hard for them to let go. Iniipon lang nila, yung sama ng loob, palala ng palala. So someone might offense you, it can start from there, no? The moment of deep hurt or betrayal, the grip of anger, you're holding to it, you want to do revenge, no? Retaliate, stepping outside the boundaries of trust. No? Sa gilid na yun, nasa gilid na slide na tayo. The grip of anger, sa kabilang side, ayan. Then, the next, the replay, no? Relieving the trauma in our minds, obsessing over the injustice. Tayo? Biglang nag-show up yun, nagtitrigger yung trauma. I've talked with some employees before, no? Na meron silang previous trauma sa previous company. And sabi ko, bakit mo nagawa yun? Wala namang maaway sa'yo. Hindi naman, bakit mo biglang ganyan, tatarayan or gaganyanan? Hindi kasi may trauma pa po ako for previous. Okay, sabi ko. Yun pala yung cause. Kahit walang problema, feeling mo may problema dahil meron nangyari sa'yo in the past. And it's damaging. Damaging sa sarili niya. Oh. Tapos another one is the reopened wounds, no? The last part, the realization that vengeance never satisfies it. It only poisons our own hearts. We want to do vengeance. Pero the problem kasi about here is it doesn't just replay the problem, but nag-expand. When you hurt people, when you start to hurt people, they will also have the tendency to have this. Pwedeng sila naman yung mag-replay nun. Multiplying factor, no? Tapos sa iba naman, gagawin yun, tapos replay din. No? It really happens, no? Minsan dala-dala. Kunyari, example, ganun din, di ba, sa asawa, di ba? Kunyari, may burden o merong sa'yo bilang lalaki, ikaw yung pagdodoonan ng galit or inis. Kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan, sa makikinig ka lang. So minsan, ganun. So we need to neutralize. We need to step this cycle, no? Because it affects others. But it's okay, no? Bilang lalaki, tayo din ay pinagkatiwalaan ni Lord na makinig sa ating mga asawa. Ganun din si Lord bilang father, di ba? He listens. He knows everything. He's curious about it, no? Sa ating mga. So we're here to be a blessing sa mga tao sa paligid natin. Same then with the wives, di ba? They're a blessing din para sa ating mga husband. Another slide. Psalms 56 verse 8. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Lahat ng sorrow mo from the past, posible nga nakalimutan mo na yung ibang sorrow mo, pero si Lord di niya makakalimutan lahat yun. He has collected all my tears in your bottles. This is, medyo poetic to, sa Psalms, medyo poetic. Because there are things in the heaven that we cannot understand. And kaya, it was communicated like this para maintindihan natin. In our own means, na may battle. Ano yung battle na yun? Diba? Tayo bilang human, we know that. So it was communicated, the heavenly realms, inspired ng Holy Spirit, just want to show you that for you to know that God knows it all. Ang tanong, medyo napaisip ka nga, gano'ng karami na bang battle yun sa akin? O yung kay ganito, gano'n ng karaming battle. Di ba? May isip mo. So, nakikita ni Lord yun. And hindi lang, may audit pa. Di ba? Meron ng collection. Sa atin ngayong luha natin, natutuyo eh. Pero dito, may collection na, meron pang audit. Pa-audit pa ni Lord, nakasulat pa. Each one in your book, specifically. Here's the difference sa next slide. We have human side.
what we only see are the facts of the case. Kung ano yung nangyari, ano yung actions, facts of the case, yung totoo, ano yung mga ginawa. But the Lord sees the full timeline. He sees the beginning, the middle, and the end. Understanding everything. The ripple effect of every sin. Nakikita niya rin yung puso natin. No? Dun sa taas, merong the hidden injustice, every whispered lie, every act of treachery done in secret, the true motives, the intentions of the heart that no human eye can detect. Kaya siya perfect justice kasi ang judge, ang isang justice, nakikita niya lang kung ano yung pinresent sa kanyang case, ano yung mga testimonies, ano yung evidences. Pero si Lord, nakikita niya yung heart ng tao. And nakikita niya rin kung yung heart na yun ay emotion lang or totoo talaga. Magkaiba kasi yun eh. Kaiba yung emotion, iyak, emotion, but iba yung repentance talaga. The next verse. Sabi sa atin ng Lord, Romans 12 verse 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Sa Lord, yung vengeance, He will repay. He says that. Pero wini-weigh niya. Hindi biglaan kasi tayo gusto natin mabilis lahat. Ay, ganito nangyari. Di, ganito dapat yan. You know what I mean? Gusto natin mabilisan. Bakit? Ang tagal na, wala pa rin. Ganito. Even si Jesus is the justice of God, no? Pinadala siya to save the humanity. But He was prophesied for hundreds of years. Ang tagal. Ilang generation na yun namatay bago dumating si Jesus. He was sent for that timeline, di ba? Ang tagal. Even yung mga namatay na, sabihin, hindi nila naisip na, pinaprophesy sa atin, may dadating na Messiah. Pero hindi nila nakita. Pero dumating. Pero pinapakita lang ni Lord na, it's not about you. It's not your own satisfaction. Pinapakita ni Lord yung sovereignty niya. It's about my purpose, it's about my sovereignty, pero sinasabi ni Lord, it's not about your satisfaction, it's not about your reputation. Ayoko di ba, kasi magkakaroon ng pride eh. Pero we've seen, di ba, in our history, may mga empires, merong mga world war, thousands of years, but generations come and go. Because hindi lahat ng bagay ay para lang sa tao, but para sa Panginoon. The next slide. The human vengeance. We only see the moment of the offense, but the Lord sees the whole story, the past and the heart. We may be driven by anger, cruelty, and the desire to destroy. But the Lord is driven by pure holiness, wisdom, and the desire for righteousness. Rush, demanding, instant, but flawed result. Sa third part na po tayo, right side. Then sa another side, left, deliberate, and eternal. Deepens the wound, changes us to bitterness. But the divine justice of the Lord heals the soul, final and complete resolution. We just want to avenge, pero ang tanong, ang pinaka-importante kay Lord, hindi yung mga bagay sa mundong ito, pero kung ano yung relationship, yung maisama niya, sa kanyang kaharian. Iba yung justice sa Bible, iba yung justice ng mundo. It's what you call mispath, yung justice. You can have that assignment, you can research that. Mispath, the justice word, the Hebrew word of justice in the Bible. Iba yun sa mundo.
Sa mundo, we want restitution, na maibalik, or ano man yung dapat igante. Pero sa Panginoon, it is righteousness. Kailangan matulungan, ma-prioritize yung orphan, yung mga widow, mapagaling yung mga dapat mapagaling, mailigtas yung dapat mailigtas. Yun yung justice para kay Lord. Iba yung justice para sa atin. Di ba? Kaya pag merong verse na about let justice roll on like a river, righteousness like an ever flowing stream. No? Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Yun yung justice para kay Lord. Pero yung iba baka ma-misinterpret na ito yung justice. They want to put the justice in their hand. Another verse, you intended to harm me, but God intended it for good. No? Maraming tao want to do harm for us. Pero si Lord want to meant it for good. May mga situation ba tayo sa buhay natin that people harmed us? Na nire-direct tayo, wala ka sa sitwasyon mo ngayon, or hindi mo nagagawa yung calling ni Lord sa ngayon, kung hindi sa mga situation na to. Diba? Some people may harm us, masakit. Pero wala ka sa paglilingkod sa Panginoon, wala ka sa kung saan ka talaga gustong ilagay ni Lord. At maraming masasave. It says to accomplish what is now being done, the saving of many lives. That's the thing. The pinaka-purpose ni Lord for the good is saving of many lives. Many will harm you, but God will bless you, will meant it for good para ikaw ay maging blessing sa marami. At makilala si Lord. In Genesis 50 verse 20. Next slide na. Ayan, nakita natin. Maturing the plant. Just as fruit must ripen, our character is being prepared for the blessing that is coming. God is aligning events behind the scenes. He's working sa lahat ng bagay, in the background kahit hindi natin nakikita. He's refining the heart. The waiting season teaches humility, purifies motives, and strips away our need for control. At hindi tayo yung may control, si Lord. Si Lord yung sovereign sa lahat. Grace in action. Delay is not denial. No? Hindi porket dinelay ni Lord ay denial na yun. God extends time to give the offender an opportunity. Sa third part na tayo sa baba. Okay. Ayan. Delay is not denial. God extends time to give the offender an opportunity to repent. If he struck immediately, none of us would stand. Diba? If ikaw mismo ay nagkasala at same justice ang gusto mo instant, hindi ka na binigyan ng time to repent ng Panginoon, same thing will happen and none of us will stand. Kasi yung righteousness lang natin, galing sa grace ng Lord, galing kay Jesus. And we need to be gracious to others. We need to be gracious also to ourselves. Next, sa Proverbs 21 verse 2, all a man's ways seem right to him, but the Lord weighs the heart. Sa lahat ng tao, tingin nila tama sila. O lahat ng naka-offend sa'yo, o sa ating bansa, o kahit kanino, tingin nila tama sila. But only the Lord weighs the heart. Actually, wala namang may gustong gumawa ng mali. Pero nangyayari yun kasi it's a spiritual battle. Talagang may nangyayari sa kanilang spirit, sa kanilang heart, that yung lies na, hindi, gawin mo yan, tama yan gagawin mo. Tama yung revenge, mamaril ka or ganyan.
Pero si Lord lang yung nagwe-weigh, nakakakita at kaya magbago ng puso ng tao. And not anyone can do that. Not even a judge or a justice, a prosecutor can do the way of the heart. They can weigh the evidences, but they cannot weigh the heart. Sa Luke 23 verse 34, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Napakahirap, no? Kasi pwede mong hingin kay Lord yung forgive them kung alam nila yung ginagawa nila. Pero mas mahirap pa yung hindi nila alam yung ginagawa nila. And you will ask, Lord, forgive them. It's the deepest and pinakamalalim na form of forgiveness. Kasi even yung mga tao na hindi nila alam yung ginagawa nila, you will ask for forgiveness. And it only needs the grace of God para mag-work yung same na to sa ating buhay. We can forgive through His strength. It is power, not weakness. No? Forgiveness is not a weakness. It takes strength. It takes courage to forgive. Diba? Mas matindi yung kailangan mong courage or strength para magpatawad kesa sa gumante. Kasi mas mahirap yun eh. Kaya may isang estudyante, di ba, syempre, pag inaway siya ng away din, kinausap ko sa office. Sabi ko, ang tunay na matapang, kaya mong kontrolin yung sarili mo. Sabi ko, kung talagang matapang ka, talagang astig ka, siga ka, kaya mong pigilan yan, sabi ko. So, yun it takes that strength, no, to do that, no. What forgiveness is not, no. It is not forgetting the wrong happened. Hindi magkaiba yung forgiveness, no. It is releasing your grip on the offense. You just give it to the Lord. You cast your burdens on Him. No, ibigay mo kay Lord kasi siya yung sovereign. Hindi naman ikaw yung accountable sa tao. Yes, there's accountability in this world in that sense, pero siya yung pinaka nasa taas. Siya yung pinaka sovereign. It is not pretending the action was justified or right. Di mo just i-justify na tama yun. It is a spiritual act of courage. It is not forced reconciliation or returning to toxic abuse. It is declaring that you trust God's plan more than your pain. Kasi the more we cling to our pain, it delays God's promise. Maraming plano si Lord, maraming promise si Lord. No eyes have seen, no ears have heard sa mga plano niya sa atin. Pero nade-delay lang yun. Dahil meron pa, nagkikiling tayo sa pain. Sabi nga, do not revenge. Leave room for God's wrath. Kasi hindi mo na binibigyan si Lord ng space to act. The more we close our hand, hindi makakakilo si Lord. The more we take control of it, the less of God will take control of it also. Yes, we need to be excellent. We need to be accountable. Pero the question is, yung heart mo. That's the hardest balance, no? Kung paano ka magiging excellent, magiging accountable, paano ka magiging concerned. Concern lang po ako. May mga ganun, may mga clashes, employees clashes, na nagkakagulo-gulo dahil chismis ba o ano. Pero ang excuse, concern lang po ako eh. Concern. No. Sabi ko, yun yung excuse. Pero alam mo, deep inside the heart, gusto lang manggulo. Iba kasi yung concern that you want to make everything okay. Iba yung concern that you want to make more trouble. Magkaiba eh. Diba? Kasi kung ikaw talagang concern, magiging maayos. So, merong balance, no? Sa accountability, our role here at the land, at ano yung dapat natin ibigay kay Lord. The next slide, the trap. When we demand vengeance, we keep
the offender on our hook, the way drags us down and poisons our spirit. When we release it to God, forgiveness is not letting them off the hook. It is taking them off your hook and placing them on God's hook. Say kay Lord, in the next slide, no, what we surrender to God, a right to vengeance. Pag sinurrender natin kay Lord John, ano ipupur sa atin ni Lord? Explainable peace and emotional freedom. Pag sinurrender natin kay Lord yung heavy burden of bitterness, merong deep spiritual healing. Kaya minsan parang feeling natin, yes, nahil na ba talaga ako? Meron pa eh. Meron pang heavy burden of bitterness. Kaya hindi pa fully healed. And our need to control the outcome. Gusto natin kontrolin yung outcome. Lalo na sa mga lalaki dito. Gusto natin take action agad. Action agad. Dapat may solusyon agad dyan. No? The guarantee to perfect and final justice. Si Lord lang yun. Justice is more than a punishment. It is a restoration. It is a restorative justice. Yun yung purpose, kaya yung binasa ko yung article nung Bahay Pag-asa, yung Republic Act. No? Na it is the purpose of that is restorative justice. Is to restore. Yun din yung gusto ni Lord sa atin. Every tear, every injustice will be accounted for. He does not just judge evil, but He restores what was lost. What the enemy meant to break you, God will use to build you. It's the same sa story ni Job, no? Ni-restore ni Lord lahat. Mas maayos pa nga kumpara dun sa dati. Yung restoration ni Lord. And last, natin, no? You have turned for me my mourning into dancing. Yung iyak ko, tinurn mo into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness. Tinanggal mo yung previous kong suot at pinalitan mo na kasiyahan, kagalakan. That may glory, or sa ibang version, that my soul, it's an expression ni David, na yung, that my glory may sing your praise and not be silent. Okay? Yung puso kong nagpupuri. O Lord my God, I will give thanks to you forever. And nakita nyo dun, in the last days, meron, no? Nasa, yung mga last days, meron mga negative things. Pero meron sa Acts 2, verse 17 to 18, that in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. And your old men will dream dreams. Ibig sabihin, no, the more na nag-worsen yung community natin, yung mundo natin, mas lumalala, the more will God pour out His Spirit. Grabe. It's the same thing. Hindi papayag si Lord na lalala lang yung mundo natin. But in the last days, He will do that also. Bibigyan niya ng pagkakataon lahat makakilala, maligtas, bago magtapos. Diba? Sa Isaiah 44 verse 3, for I will pour water on the thirsty land. Isaiah 44 verse 3. Na ipupur ni Lord yung water niya, yung buhay, yung kanyang spirit on this thirsty land. The question is our land thirsty? Tuyo na ba yung lupa natin? Uhaw na ba yung lupa natin? The Lord will only satisfy that dryness or thirstiness ng ating kalupaan. He is the only one who will pour the water on this thirsty land and currents on the dry ground. I will pour out my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. Pangako ni Lord to. Kasi there will be no pouring out of water if the land is not thirsty. The Lord will only pour His Spirit
when the land is thirsty. So, tayo magpuri sa Panginoon. No? Papurihan natin siya. Ibigay natin kay Lord lahat ng ating kabigatan, lahat ng justice na gusto natin sa tayo yung hahawak. Because those pain will only delay yung promise ng Panginoon. Tayo po'y tumayo. And ayaw natin sa ating mga kapatiran na ma-stuck sa isang situation ng buhay na hindi mag-progress, hindi magawa yung gusto ni Lord sa ating buhay. Kasi doon lang tayo pagpapalain ni Lord. Sobra-sobra kung magiging pagpapala tayo sa marami. At kung saan niya tayo ilalagay. Hindi lang material na bagay ng pagpapala, pero kalusugan, kalakasan, sa ating pamilya, kapayapaan ng utak. Over all created life.
Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I surrender it all to you. Lord, I forgive them. Let your power work in me, Panginoon. Lord, give me spiritual healing, Panginoon. Mga nape-prevent, Lord, sa mga blessing mo, sa iyong mga promise, Panginoon. Lord, I pray that you cast all the pain in my heart and let your promise flow into my life. Lord, we pray and we accept, Panginoon, that ikaw ang perfect justice, Panginoon. Lahat ng tao na they meant it for evil, but you meant it for good. At maraming maliligtas na tao, Panginoon. Lord, thank you, God, sa lahat ng napagtagumpay ang struggles ng aking buhay. And I pray, Panginoon, that you continue to show your faithfulness, Panginoon. Ano man yung mga paparating na struggles, na challenges, Panginoon, sa aking buhay. Give me that courage, God. Prepare me for that. We invest in prayer, Panginoon, na yung mga dadating na challenges na to will result into greater blessing, Panginoon, sa aking buhay. Na magiging pagpapala sa marami, Panginoon. We invest in prayer right now in Jesus' name. That you protect our lives, Lord, our families, Panginoon. At ikaw ang maparangalan sa huli. Because all these things are not because of us, but because of you. You meant it good, Panginoon, for your purpose, for many lives to be saved, Panginoon. Thank you, God. May your will be done, Lord, in our lives. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. To God